Pero yan, syempre, naman natin ang tech world kasi alam naman natin, Carla, na ever since siguro mga grade school pa lang tayo pag mga computer class natin, ang tinuturo sa atin gamitin ang Windows XP. And it's been a staple operating software for everyone talaga. And then until now, ginagamit pa rin this was made back in 2001. And kumbaga, isipin natin 13 years na na ginagamit ito. At ngayon may mga balita nga na kung mga mawawala na raw. So tatanungin natin, aalamin natin kung bakit at ano nga ang nangyari dito. Kasama syempre ang ating IT expert si Sir Jerry Liao. Sir, good morning and welcome back. Good morning. Yes, good morning and good morning sa ating mga boss. Yes. Sir, so ito, pag-usapan natin, Windows XP. Anong nangyari? Bakit bigla na lang well, this is, kumbaga nakakagulit na news para sa marami na parang biglang mawawala. But I understand they already gave word na tatanggalin nga nila tong Windows XP. Well, matagal nang ina-announce ni Microsoft to na in every product na ginagawa nila, meron lang siyang lifespan na 10 years, no? So kung 2001 nilabas si XP, expected 2011, tigil na yon yung suporta, no? But sa dami nga ng gumagamit, they even extended the support for Windows XP for 2 more years. So, nung April 8, 2014, sinabi na ni Microsoft na wala ng extension. Tigil na ako by April 8. So, yun na yung nangyari. Basically, wala ng support na ibibigay si Microsoft sa Windows XP. Okay. So, Sir Jay, what does that mean? Paano kung Windows XP yung gamit mo na operating system? Ibig sabihin ba kailangan mo palitan or mag-upgrade? Or... When they say they stop yung support, so meaning to say, kung meron kang nakitang problem in the future, let's say for example, may mga gustong mag-hack sa Windows XP, may kahinaan na nakita doon, hindi na, parang kung Microsoft will not bother to fix it for you kasi tigil na, wala na, no? So, ang mangyayari lang, problema dito, if let's say for example, you're a company or let's say you're an individual na gumagamit, subject to vulnerability ka na, no? Yung intrusion, pag may gustong pumasok, parang kung may weakness na yung XP na yun at kahit anong mangyari, hindi maayos yun. So, vulnerable ka na sa attacks. Sir, ito question ko naman, bakit nila, kumbaga, alam natin na meron tayong mga bagong OS na yung 7 and 8, pero bakit, kasi since yung XP naging parang staple talaga na OS na ginagamit ng karamihan talaga, at yun nga, gaya na corporate talaga, usually XP lahat ng computer ngayon. Bakit din-decide ni Microsoft na tanggalin na lang para mag-upgrade instead na, kumbaga, i-update na lang natin tong XP? Is it like a business strategy for them to earn more revenue by buying new software? Well, that's one angle na pwede mong tignan, no? Of course, this is a business strategy na siyempre 10 years na yan, 13 years na yan, kailangan naman mag-iba ka na, no? At yung alam mo naman, Sandro, na pagdating sa teknolohiya, 13 years is a long time. Ang dami ng innovation na nangyari dyan. Siyempre, kailangan mag-improve ka din, no? So, there are new gadgets right now na hindi na kayang suportahan nung XP. Siyempre, nung naisip nila gawin yung XP, wala pa itong mga bagong, let's say, bagong printers, bagong scanners, and everything, no? So, hindi na talaga kaya. Kaya naglabas sila actually, nilabas na nila yung Vista. Tapos nilabas nila yung 7, nilabas nila yung 8, no? So, talagang, yun yung talagang course ng parang natural course ng technology na talagang dadaan dyan sa mga updates na yan. Parang eventually it'll die down, then may lifespan lang. Support ka ng support, talagang mauubos yun kasi dami nang lalabas na bago. Kunwari, may nakita kang bagong gadget, gusto mo ikabit, hindi susuportahan ng XP yan. So, sir, sinasabi natin, kumbaga, imbis na for Microsoft, para sa point of view ng Microsoft, mas madali sa kanilang gumawa ng brand new na OS kesa i-update yung luma. Parang ganun na nangyayari. Which they did. No? Naglabas sila ng Vista nga, tas 7 and 8. Pero yung XP, hindi nila iniwan yung suporta. Bali, ang ginagawa na lang nila is nagpa-patch na sila na nagpa-patch. No? May nakita ko problem dito. Or let's say may upgrade konti. O sige, bigyan kita ng upgrade. But it will, reach the point na hindi ko na sagad kaya yan. Na. Sagad na. Okay. Parang tinutulak nila tayo to get with the time. Yun nga. Maging high-tech na kayo. So, and kasi kung ikaw lang mag-isa, I mean, wala namang problema. It's at your own risk. Pero I'm sure marami rin companies na gumagamit itong Windows XP. So, masasabi natin na mas magiging accessible siya sa hackers. So, would we recommend na talagang lumipat na sila or magbago na sila ng operating system? So, dun sa mga companies na gumagamit ng XP at matigas ang ulo at gusto talagang gumamit ng XP, unang-una, yung pag-connect mo sa internet, no? You keep it at a minimum. So, mag-surf ka, mag-email ka, bawas-bawasan mo na yun kasi doon magsisimula yung problema. Once nag-connect ka sa internet, ayan na yung mga intrusions na pwedeng pumasok, no?
Tapos, another thing that you can do is to put another system which you call an IPS or Intrusion Prevention System na parang meron muna ako parang sasala, no, yung papasok at lalabas. Meron ka ilalagay na isang hardware dyan, ano, to protect your system. So, this is all about security, no? Kasi yun ang kinakatakot mo na walang makapasok at paglabas mo, wala rin basta-bastang maibigay na na information. importanteng informasyon sa labas, di ba? Pero by saying that, you also have to assess, mas mura ba itong gagawin ko na maglalagay ako ng hardware dito or hindi ako masyadong ko-connect sa internet kaysa mag-upgrade ka, no? So i-compute mo mabuti, i-weigh mo mabuti. Ano ba mas malaki yung gastos ko, no? Kasi Microsoft naman, even if sinabi niya na hindi ko nasusuportahan yung XP, they are willing to support companies in their migration process. So pag lilipat ka sa 7, lilipat ka sa 8, ano bang mas magandang gawin? Then perhaps you can talk to them. I have 100 PCs here or 150 na i-upgrade ko, baka meron naman akong discount. Willing naman si Microsoft na gawin yon. So, dapat kausapin na nila. Pero sir, for the normal Windows XP user who needs or wants to migrate nga to the newer version, the 7 or the 8, magkano ba yung nakikita natin na kumbaga na kailangan nilang gastusin para makapag-upgrade? And another thing is, ano ba yung mga factors na kailangan nating maktignan? Kunwari, kasi di ba minsan meron tayong mga laptops or mga computers na upgradable siya until a certain extent lang. Tapos after nun, kumbaga hindi na siya pwedeng madagdagan pa dahil hindi na kaya ng hardware, kumbaga yung mga bagong OS na lumalabas. Tama. Kaya nga, yung iba sinasabi pag-upgrade, hindi lang basta upgrade ng OS but upgrade the machine itself, no? So, in terms of yung question mo yung sa price, I'm not so familiar kung magkano yung 7 or 8, no? But two options, either you buy the entire product or you go for the licensing. Mas mura yung licensing, di ba? Tapos yung, with regards to the hardware nga, well, you can bring your hardware to, let's say for example, to the store. Kaya ba itong hardware ko na suportahan tong 7 or 8? Pag hindi, wala ka ng Bili choice. kang bagong laptop. Siyempre sa mga bata gusto yun. Oo, siyempre may ginabang, bagong gadget, bagong toys. Maganda na kayo. Pero Sir Jay, meron lang akong extra question. Kasi nga, aside from yung Windows XP, meron ngayong trending na merong isang bug na nakita na tinatawag na heartbleed, na medyo nagpapanik yung social networks dahil nga sinasabi, kailangan palitan ng mga passwords dahil it allows hackers nga to see our personal information. Yes. Ano po ba kailangan talaga gawin? Yung heartbleed bug na yon, it's actually a programming problem of this program called OpenSSL, no? So, ito yung parang programa na ginagamit ng karamihan ng web servers to encrypt or to protect our connectivity sa internet, no? Nagkaroon ng problema yan. So, meaning to say, hackers can now parang take advantage of this bug at makuha ko, no, yung mga username mo, password mo, credit card number, practically any information na gusto ko, ay makukuha ko yon. So, yung mga nabanggit mo nga, like, let's say, for example, Yahoo, Amazon, Google, na medyo, kasi karamihan yan ang ginagamit, no? But the good news is, na-patch na nila ito, no? So, now that naayos nila yan, for us users, ang dapat is to change our username and password. Kasi 2 taon na yung bug na yan nandyan. So, alam na niya yung info mo. Oo, hindi niya alam kung ano ba yung nakuha ko sa'yo o ano yung hindi ko nakuha. So, para to make sure na safe tayo, palitan mo yung mga username, password mo. Kasi karamihan nga ng mga favorite na web services na like Facebook, Twitter, YouTube, yung mga ganyan, naayos na nila, nalagay na nila yung parang patch, no? So, the next thing for us is to change our username and password. Alright. Sir, siguro baka meron tayong mensahe na lang para sa ating mga manonood, syempre regarding yung mga XP users na rin, and of course, yung pag-iingat natin dito sa heartbleed na virus nga na ito. Well, first of all, siyempre, ang gusto natin is it pays to be updated para malaman po natin kung ano ba yung mga problema o ano ba yung mga announcements na ginagawa ng mga softwares na atin pong ginagamit. So, sa XP, tinigil na po ni Microsoft yung support. So, like what I said a while ago, you have to assess, no, whether upgrade ba ako o gusto ko bang manatiling sa XP, pero ano yung magiging parang pros and cons niya, no? Tapos doon naman sa heartbleed bug, gaya ng nasabi ko, na-patch na po yan, so it's high time for us to change our username and password. Safe naman yung paggamit natin ng computer at safe sa pag-connect natin sa internet. Alright, yan. Marami-rami tayong natutunan ngayong umaga. Siyempre, importante naman na maging safe tayo dahil alam mo ngayong panahon na to, parang lahat ng information na meron tungkol sa buhay natin ay nalalabas natin sa internet, whether it be a Facebook status, a picture, syempre your family, your location, lahat yan. So, importante talaga na maging safe pa rin tayo with revealing these types of information to the public. So yan, maraming salamat sa iyong naitulong sa amin ngayong umaga. That was Sir Jerry Liao, ang ating IT expert. Thank you, sir. Maraming salamat po.